Siya si Mara, payak ang pamumuhay mula nang isinilang sa mundong ibabaw. Ang kanyang pamilya ay kilala sa kanilang lugar kung kaya iba't ibang tao ang nakakasalamuhan nito. Ngunit hindi madali ang maging mayaman dahil hindi ka makapagdesisyon kung sino ang iyong magiging asawa. Dahilan kung kaya nagawa niyang gumawa ng isang kasalanan na nagbago sa kanyang estado sa buhay. Ngunit sa mga nangyari sa kanya ay may mga aral itong natutunan at iyon ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban sa hamon ng buhay. Unang araw niya sa bilangguan kung kaya medyo natatakot pa ito sa pwedeng mangyari dito. Doon agad silang sinalubong ng mga kawani at mga matatagal na rin sa kulungan. Binigyan sila ng mga bulaklak tanda ng pagkilala sa kanila ng mga tao doon. Medyo nagulat sila sa mga nangyayari dahil iba ang kanilang pagkakilala sa isang tinatawag na bilangguan. Matiwasay ang lugar at masaya dahil sa isang namumuno na tinatawag nilang Mayora. Pagdating ng tagapagmahala ng lugar ay agad silang binigyan ng mga alituntunin para maging matiwasay ang kanilang pamumuhay sa lugar. Pagdating nila sa kanilang kubol ay naghanda ang lahat para ipakilala ang bawat isa. Puro kababaihan din ang mga nakatira dito para iwas sa mga makasalanang gawain. Agad silang nagpakilala at naghanda na sa mga gawain sa loob ng kanilang kubol. Ngunit may mga titig na hindi inaasahan. At ang bawat titig ay may pahiwatig na walang kasiguraduhan. Binaliwala iyon ni Mara at nagpatuloy lamang sa kanyang sarili na may salba ang bawat araw na daraan hanggang siya ay makalaya. Kinagabihan ay pinutol niya ang kanyang mga buhok para sa bago nitong buhay na haharapin. Kalimutan ang naging masalimuot na nakaraan at isipin na lang ang bagong daan kahit na walang kasiguraduhan. Mga bagay na nagawa sa nakaraan ay hindi na dapat balikan pa upang siya ay maging bagong bunga na puno ng pag-asa. Dumaan ang ilang araw ay mukhang natutunan na rin ni Mara ang kalakaran sa kanilang lugar. Maraming pwedeng gawin sa lugar at hindi ka makakaisip ng pagtakas. Agad siyang nilapitan ng matagal na rin doon sa lugar at tatawagin natin sa pangalan na Margarita. Nag-usap sila ng kanilang buhay bago sila nakarating sa lugar at doon nagkalapit ang kanilang mga saloobin. Mula noon ay magkasama na sila sa mga gawain doon at sa katagalan ay dumarami na rin ang nagiging kaibigan ni Mara sa bilangguan. Ang mga ginagawa nila ng mga proyekto sa lugar ay binibenta nila sa labas at doon kahit papano ay nakaipon sila para sa kanilang sarili. Doon nagkaroon ng mga bagay si Mara na makakatulong sa kanyang pagbabagong buhay. Ilang buwan ang nakalipas ay nabigyan ng parangal si Mara dahil sa magandang pinapakita nito sa kanilang organisasyon. Nagbunyi ang lahat at naghanda para sa munting salo-salo para sa kanya. Ngunit sa araw na iyon ay may mga bagay na hindi pa alam ni Mara kung ano ang tinatagong sekreto ng kanilang grupo. Kinagabihan habang tulog si Mara ay may ginagawang paghahanda ang kanyang kasamahan. Ngunit naririnig niya ito dahil sa ingay kung kaya siya ay nagising. Pagkadilat ng kanyang mga mata ay nakita niya si Margarita at ang kasama niya nito na naghahanda at nag-aayos ng kanilang mga sarili. Agad niyang itinanong ang mga ito kung saan sila pupunta. Subalit sinabi lamang sa kanya na sekreto ang kanilang lakad at hindi pwede iyon malaman ng ibang kasamahan pa. Sinabi ni Mara na nais niyang sumama sa kanila ngunit hindi siya pinayagan dahil delikado at dapat may abiso mula sa mga namumuno sa kanilang lugar. Dahil doon ay walang nagawa si Mara kung kaya magpaiwan na lamang sa kanyang higaan. Sumunod na araw ay muling nag-usap si Mara at Margarita. Doon muling tinanong ni Mara ang nangyari kagabi kung ano nga ba talaga ang natatagong sekreto sa kanilang organisasyon. Sinabi ni Margarita na iyon ay isang lihim noon pa man. At malalaman mo lang iyon kung ikaw ay tawagin ng kanilang Mayora. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay naikwento muli ni Mara ang mga bagay na hindi niya na dapat balikan pa. Sa narinig na iyon ni Margarita ay naunawaan niya ang pagiging desperado na magbagong buhay si Mara. Dahil doon ay mas lalo pang napalapit ang kanilang sarili sa bawat isa. Sinamahan siya ni Margarita na maging masaya upang makalimutan ang nakaraan na kailanman ay hindi na dapat balikan pa. Dumaan ang mga araw at dumating na ang pinakahihintay na sandali na makasama at malaman ni Mara ang tunay na nangyayari sa kanilang organisasyon. Doon binihisan siya ng mabuti ng mga kasamahan niya at sinabi na ang gabi na ito ang kanyang unang basbas sa isang magandang buhay. Medyo excited si Mara sa mangyayari at may halong pangamba dahil baka ikapapahamak nito ang kanyang sarili. Ngunit sa nais niyang malaman kung ano nga ba ang lihim ng kanilang grupo ay hindi ito nagdalawang isip sa kanyang gagawin. Maya-maya ay dumating na ang kanang kamay ng Mayora at agad siyang kinuhaan ng litrato. Doon ipapadala sa mga taong kanilang pupuntahan sa kanilang lakad. At wala pa ring idea si Mara sa mga nangyayari. Kinagabihan sa araw ng kanilang lakad ay agad silang umalis sa kanilang lugar at sumakay sa isang sasakyan.
Nakatago ang kanilang mga sarili at mukha para hindi sila mapansin ng mga ibang tao doon. Pagdating nila sa kanilang destinasyon ay kanya-kanya na silang pumasok sa bawat kwarto at doon matutunghayan ni Mara ang tunay na layunin ng kanilang organisasyon. Sila pala ay pinabubungkal ang kanilang matabang lupa sa mga politiko kapalit ay kaunting salapi. Natapos ang buong gabi at nakabalik na sila sa kanilang lugar. Doon muling nag-usap si Mara at Margarita at tinanong si Mara kung pabor sa kanya ang mga nangyayari. Hindi naman tumutol si Mara dahil mukhang maayos naman ang kanyang naging karanasan. Dumaan ang mga araw ay tuwing gabi na sila umaalis. Sa gabi na iyon ay may nagawa si Mara sa isa nilang kliyente na mga bagay na bawal sa kanilang organisasyon. Dahil doon ay pinatawag siya ng kanilang pinuno upang kausapin sa bagay na iyon. Agad naman siyang humingi ng paumanhin at pinangako na hindi na ito uulitin pang gawin. Nagkaayos naman sila at kinalimutan ang mga nangyari. Sumunod na gabi ay muli na namang silang lumabas sa kanilang lugar at gumawa ng mga pinagbabawal na mga gawain. Ngunit ang di alam ni Mara na ang gabing iyon ang magbabago sa kanyang sarili at ang nakaraan na ayaw na niyang dapat pangbalikan. Pagpasok niya sa kwarto ay nag-cross ng muli ang kanilang landas ng taong ang dahilan kung bakit siya nakarating sa isang magulong lugar na ito. Sa kanyang nakita ay nagulat ito pati na rin ang lalaking magiging customer nito. Agad siyang hinawakan sa leeg at ginawa muli ang bagay na ayaw nito. Dahil dito ay muli siyang lumaban at doon hindi na niya pinatawad ang lalaki at pinaderecho niya na ito sa kabilang mundo ang kaluluwa nito. Dahil doon ay naalarma ang mga kapulisan sa nangyari. Dinala sa isang pasilidad si Mara para basahan ng hatol ng hukom. Dahil sa mga nangyari ay nalaman ang ginagawa nilang anomalya sa kanilang lugar. Muling nawalan ng pag-asa si Mara na makalaya dahil sa kasalaan ng panahon ang nagdala. Pagkatapos ng paglilitis ay pinasok sa maliit na kulungan si Mara at doon bumisita sa kanya ang kasamahan nito na si Margarita. Doon naglabas sila ng mga saloobin at sinabi ni Margarita na nahuli na ang mga namumuno sa kanilang lugar. Nagbago na rin ang kalakaran at naging strikto sa mga bagong pasok at sa muli nagpaalam na si Margarita kay Mara. Pagkatapos ng ilang araw na paglilitis ay napagpasyahan ng mga hukom na ilipat si Mara sa mas gwardyadong piitan. Mabigat man sa kalooban ni Mara na umalis sa kinagisnan nito ngunit wala itong magagawa dahil iyon ay utos ng batas. Muling nagkita si Mara at Margarita sa malayo at ang mga ngiti at titig ng bawat isa ay nilalaman ng sa muling pagkikita. Naging masaya at payak ang pamumuhay ni Mara kasama si Margarita ngunit napalitan iyon ng madilim na panibagong tatahakin dahil lamang sa isang pagkakamali. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. Sana marami kayong natutunan sa ating movie recap. Hanggang sa muli!